Sa expose ni ni dating congressman o ni Saldico, pinangalanan niya ang di umano'y bagman. Ito daw yung taga-kolekta, ito yung tumatanggap ng pera para kay PBBM. Ang pinangalanan niya, dating USEC ng Department of Justice. Hmm? Jose Cadiz. Sa isang video na naman na nilabas ni Saldico, dito pinangalanan niya na kung sino yung trusted ni di umano ni PBBM na tumatanggap ng mga dinideliver niyang pera. Yung mga mali-malitang pera na dinideliver niya, oh, ang pinagkatiwalaan daw niya ni PBBM na tatanggap niya, instruction daw sa kanya, walang ibang bibigyan, kundi ito lang. Itong di umano'y pinagkakatiwalaan o trusted ni talaga ni PBBM. Si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz. Ngayon, um, may kilala akong Cadiz na kilalang abogado, Jewel Cadiz. Pero taga Bicol yun. Sabi ko, hindi ba ito? Baka nagkamali lang ng pangalan si Saldico. Hindi. Jose Cadiz talaga. Jose Cadiz. At ito pala yung Ilocano. So ibig sabihin kababayan talaga ni PBBM. O ngayon, na-mention din ito ni Saldico noong unang mga videos niya, yung una at pangalawang videos niya. Sabi niya, kaharap niya daw mismo sa meeting si dating si dating Yusek Adrian Bersamin, saka itong si Yusek Joel Cadiz ng DOJ. Kaya naniwala daw siya na totoo yung mga sinabi sa kanya ni Adrian Bersamin, at dahil nandun si Yusek Cadiz, trusted din daw ng presidente. Pero ngayon, sa sumunod niyang mga videos, hindi na lang ganun yung papel ni Cadiz sa kanyang pagkakakwento, sabi ni Saldico. Sabi niya, ang lahat ng kanyang mga deliveries para sa presidente, ang nagre-receive niyan ay si Yusek, dating DOJ Yusek Jose Cadiz. Nire-receive daw ito ni Yusek Cadiz para sa presidente kasi mahigpit daw yung instruction sa kanya. Doon lang ibibigay. Walang iba. Kumbaga, kung bakit ganon ang hindi naman pinaliwanag ni Saldico. Basta't yun daw yung itong si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz, ngayon lang natin yan narinig Hindi masyadong yan Hindi masyadong kilala sa sirkulo ng DOJ. Pero ayon nga sa mga balibalita, Ilocano kasi yan, kababayan ni PBBM. Trusted talaga ni PBBM. Mayroon pa nga noong kumalat na gagawing secretary ng DOJ. Kasi pag alis ni Boying Rimulya nung magina siyang ombudsman, wala namang naging permanenteng DOJ secretary. Sa ngayon nga, kahit si Frederick Vida, acting secretary. So hindi pa talaga siya yung permanente ng secretary ng DOJ. Mayroong mga balibalita na itong si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz ang ilalagay daw kasi trusted daw talaga ito ni PBBM. Sa totoo lang, ang dami ng beses nabanggit ito sa itong si Jose Cadiz, pero wala naman itong comment Yan ang problema ng mga sinasabi ni Saldico. Unang-una, hindi naman sinumpa ang salaysay, hindi naman siya naka-under oath. So ibig sabihin, yung mga pinagsasabi niya, walang probative value. Pero kung umuwi siya dito at gumawa siya ng sinumpaang salaysay, talagang sabihin niya uli yung mga sinabi niya na yan, mauobliga ito ngayon, itong si dating DOJ Yusek Jose Cadiz na sagutin yung akusasyon niya kasi seryosong aligasyon yan. Mapipilitan si dating Yusek Cadiz na sagutin kasi sinumpaan niya yung kanyang salaysay.
at seryoso yung kanyang aligasyon. Kaya lang sa ngayon, yun yung problema ng ano ni Saldico, mabibigat sana ang mga aligasyon niya. At talagang ano ito, seryoso. Kaya lang mahirap na entertainin ng DOJ, mahirap na entertainin ng Senate Blue Ribbon kasi nga hindi naman under oath. Kumbaga pinopost niya lang sa social media, sa ano niya, sa Facebook page niya. Kaya hindi masyadong pinapahalagahan ng Senate Blue Ribbon, ng ICI, ng DOJ, ng Ombudsman, ng NBI. Pero kung umuwi siya dito, sabihin niya uli yung mga sinasabi niya na yan sa mga recorded videos niya. Ulitin niya yan. I-ano niya uli yan. Isalaysay niya uli yan. Nanunumpa siya. O halimbawa, tinuturo niya itong dating DOJ dating undersecretary ng DOJ na mabigat ang kanyang akusasyon. Ito daw yung bagman. Hindi na yan makakatangging hindi humarap. Kasi mayroon ng testigo laban sa kanya, dinadawit yung kanyang pangalan. Yan yung ano. Kaya ngayon, ang gusto sana ng publiko, malaman yung buong katotohanan. Malalaman lang sana yung buong katotohanan kung nandyan si Saldico, panindigan niya yung mga sinasabi niya, nandyan naman itong si dating DOJ Undersecretary Cadiz, sasagutin niyo rin yung mga akusasyon sa kanya, doon magkakaalaman ng katotohanan. Kaya, mga ano ito sayang, napakatindi sana ang mga pasabog ni Saldico. Kaya lang wala namang katulad nito, Jose Cadiz, tahimik lang, binabaliwala niya lang yung yung mga akusasyon sa kanya. Kahit nababanggit ang kanyang pangalan para sa kanya, hindi niya sasagutin kasi wala namang sinumpaang salaysay kontra sa kanya. Panay video lang na pinost sa social media. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, isa pang nabanggit ni Saldico sa kanyang video at itong tungkol nga kay Sandro Marcos. Pero pag-usapan natin yan ng hiwalay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.